Yo, yo, yo. Ayan na nga. Yan na nga ba sinasabi ko na tsak na uupakan nila si Chavit Singson, no? At ako naman yan ang parati kong sinasabi na sige, upakan nyo si Chavit Singson at na magkaintindihan na tayo, no? Sabi ko sa inyo, si Chavit Singson, hindi naman umaatras yan, no? At dito natin makikita kung gaano katikas talaga itong mga ito, no? Ito, pakinggan natin itong abogado na ito, kung ano yung kanyang ito. Is reclusion perpetua. Lahat ng orders with the provisions of the Plunder Act, which is reclusion perpetua. Lahat ng kasamahan niya na dito sa gawa ng lahat hindi ba sangayon sa batas, pati government employees, tayo ng Penro, o yung municipal assessor namin, kasama po lahat yan sa kaso. At hinihingi po namin na madaliin kasi matagal na po kami naghihintay ng hustisya sa probinsya namin ng Ilocos, lalo na sa bayan namin ng Narvagat. Ayun, ang sinasabi niya, Senro, yun daw walang parang mga permit, parang gano'n ang sinasabi nito, no? At Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya hihingi. Ang last lang, nagpunta sa bahay. Mismo, nagpunta sa bahay sa Narvacan. Magre-retire na ako, pwede mo bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos na ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Eto, ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, kama na. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nagalit na naman yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. Humingi naman, binibigyan ko naman. Nasanay na eh. Kaya pinadebanda ko na lang ng extortion. Dahil yung mga pinagagawa niya, dahil marami ng dambes na nanghihingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito sir na extortion case ay ifa-file niyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsan buo niya na mayor, 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang kasikasuhin niya sa ombudsman. Ulitin natin. Attorney Tilly Cordero is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya hihingi. Ang last lang, nagpunta sa bahay. Extortionist ka raw, attorney. Bakit ngayon ka lang nagre-reklamo? At ang reklamo mo ay yung lupa na 10 hectare. Dito, pinaliwanag naman ni Chavit Singson. Nalugi pa nga raw siya rito, no? So, dito, makikita nyo na ino-operate na talaga si Chavit Singson. At alam mo naman to, season politician ito. Hindi naman ito basta-basta politiko na katulad lang ng mga iba dyan na kaya lang tumatatag kapag sumasandal sa presidente. Ito, season politician ito. Hindi ito basta-basta at yun nga lagi kong sinasabi. Sige, upakan nyo ng upakan si Chavit Singson. Ito, inuumpisahan na nila. Mismo, nagpunta sa bahay sa Narvacan. Magre-retire na ako, pwede mo bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya.
Mura naman yan. Sige na nga, para matapos na ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel nyo? Eto, ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, 2, kama na. Ang liit. Diba? Ano nga, magaling, ano? Extortionist nga, ano? Parang, Ako naman bibili ng 20 million. So, hindi ko binili. Nagalit na naman yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. Humingi naman, binibigyan ko naman. Nasari na eh. Kaya pinadebanda ko na lang ng extortion. Yung mga pinagagawa niya, dahil marami ng beses na nanghingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito sir na extortion case ay ifa-file nyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsan buo niya na ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo yung pinsan buo. Mayor. 10 years ago, pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang kasikasuhin niya sa ombudsman. Ginawa nila, in one barangay lang. Marami yan ha. Several Tinan mo ha, 10 years na raw niyang ipinail. Ang sinasabi ng attorney si Lola, attorney, na malapit ng kuhanin ni Lord, ewan ko kung si Lord ang kukuha doon. Kaya lang daw sila ngayon nag-file ng kaso dahil daw malakas daw itong si Chavit Singson kay Presidente Duterte that time. 10 years ago, palagay ko na si Presidente Duterte kung 10 years ago, 2025 ngayon, 2015 pa nag-file ng kaso itong si Chavit Singson. Naging presidente si Duterte 2016. Ngayon, kung malakas itong si Chavit Singson at ginagamit nito yung impluensya kung sabihin na natin kaibigan niya si Duterte, bakit hindi pa na lumalabas yung kaso na sa ombudsman na ipinalit? Ito, pakinggan nyo. Tignan mo yung naratibo ng babae na attorney. Halata mong may operator ito meron itong may employer itong babaeng ito na para bakbakan si Chavit Singson. Kasi yun yung sinasabi niya na kaya ngayon lang daw siya nag-file. Kasi nga daw, itong si Chavit Singson malakas kay Duterte. 10 years na yung ipinail ni Chavit Singson. Hanggang ngayon, wala pang resulta. Pakinggan niyo. Pinirman ng Vice Mayor, the whole board, the councilors, ng resolution. Isang sample, 9 million binigay nila sa isang barangay, Solbec, for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Solbec is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? The whole population, the whole town, at that time is 44,000. So sila naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yun, marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers parang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapile doon dahil nakaparking fee yata. Ewan ko. So dapat yun ang halungkatin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang tong plot. Alam mo, sabi nung matandang attorney si yun daw ang dahilan niya, kaya ngayon lang daw sila nag-file. What a coincidence naman na nung nagbabakbak ito si Chavit Singson dito sa flood control issue na ito at ang binabatikos na itong mga Marcos, bakit ngayon ka lang magpa-file? Dahil ba ngayon hindi na malakas si Chavit Singson kay 2022 pa nakaupo si Bongbong Marcos. So kung gumagamit ng impluwensya itong si Chavit Singson, at pagkaupo ni Bongbong Marcos, malakas pa ito kay Bongbong Marcos at malakas pa rin ito kay Duterte. Pero bakit hindi natapos yung kasong isinampa niya at pakinggan niyo. Plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay
bumili po kayo, nung mayor pa kayo ng Narvacan, ng overpriced ng 100 million Yes. na piece of land. Ano pong masasabi niyo dun? That piece of land, 10 hectares. Ito yung sinasabi ng babae na overpriced daw na hindi ko alam kung 145 million yata yung pagkakabenta doon sa ano, kaya sinakasuhan niya ito ng graft at saka plunder. Ito yung paliwanag ito. Yung babae kasi, yung attorney, kwento lang ng kwento, wala namang ipinakikitang ebidensya, ano. Siguro hindi niya alam na may hawak-hawak ito si Chavit. Ito. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meter. 8,000 per square meter. Yung mga mas mahal pa eh. Pero pinasyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang. Huwag naman ganyan. Ganito na lang ako. Instead na kumita ako, binigay ko lang ng 1.2. Didalugi na ako ng 680 million. Lugi. So parang sabi niyo po, sir, nag-abono pa. Parang gano'n. Hindi, lugi. Instead na, may bumibili sa akin noon ng 500 eh. 5,000 per square. Di 500 million. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kinukomplain. Pero ang sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Kalukuhan yun, kaya dademanda ko pa sila dyan. Kaya nga, kung yung kasing, ang 1 hectare kasi ay 10,000 square meter. So ngayon, kung 10,000 square meter times 8,000 pesos, may malaki-laki yan. 10 times 8, 80 million. Times 5, ay times 10. Ganito yan. Ang 1 hectare is 10,000 square meter. Per square meter is 8,000. So ang 1 hectare is 80 million. So kung 10 hectares yung pinag-uusapan, 80 million times 10 is 800 million. Yun, 800 million. Yun yung sinasabi ni Chavit Singson. Pero ang sinasabi ng babae, 145 million yata, mali na agad. Sige. At that time, naka-record po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 aabutin yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi, kung hindi kumita. Kaya, mali yung, ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dadamanda. Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, na nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung corrupt ako. Sila 680, magkano sinabi niya? Kasi ang sinasabi ng babae na ibinayad is 145 million. Dapat ang magiging presyo sana noon 800. So ngayon, yung ibinayad na 1.2, kumbaga 120 million, something like that. Iyon lang yung ibinayad ng munisipyo na yung nalugi siya ng 600 plus. Ngayon, ang sinasabi naman ng matandang attorney, dapat daw ang presyo nun ay nasa 49 million, 10 hectares. So, kung 49 million, 10 hectares, sabihin mo ng 50 million, 10 hectares. So, kung napakamura naman lupa nun, 5 million per hectares. 5 million per hectares. So, ang mangyayari nun,
per square meter, parang ano lang, 50 pesos per square meter. Tama ba? Tama. 50 pesos per square meter. Ganun ang gustong mangyari nitong matandang babaeng lawyer. Kasi kung 49 million lang ang dapat daw ibabayad, edi i-round off na natin sa 50 million para madaling kwentahin. So ang isang hektarya is 10,000 square meter. Kung i-multiply mo yung 10,000 sa 50, that is I think 5 million, parang ganon. Mangyayari 5 million para di 50 million yung 10 hectares. Abe, napakamura naman lupa noon. Wala nang lupang gano'n kahit saan ka pumunta. Maski na sa bundok ka pumunta, wala kang makukuhang gano'n ng presyong lupa. Wala ang kurap dahil ang dami ng nawala na pera sa Narbacan, yung pinsang buo niya. Pending pa sa ombudsman. Dapat bago na ako imbestigahan ito, ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Zaragoza. Ang dami po. Ang liwanag. Ayun yung sinasabi ko kanina na ang daming pending case na isinampay itong si Chavit Singson laban doon sa kanilang pinsan o sa kanila ay hindi pa nare-resolba. 10 years ago na. Ngayon, ang sinasabi, ulitin ko na naman, ang dinadahilan nitong matandang babae na ito, na ulianin na yata, kaya daw ngayon lang sila nagsampa kay Chavit Singson dahil ito daw ay malakas kay Duterte. Kung malakas kay Duterte, bakit nakatapos ng administrasyon si Duterte, hindi naparusahan yung idinimanda ni Chavit Singson? Dumating si Bongbong Marcos 2022, malakas pa rin to kay Bongbong Marcos, hindi pa rin na-resolba. Nagtataka naman ako sa iyo, bakit nung bumabakbak na itong si Chavit Singson dito sa corruption against dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, bigla kang nagsampa ng kaso. Ang galing ng operator nito si Lola. Sino ba operator mo, Lola? Sino ba employer mo? 45,000 farmers, ilang million, 80 million, humbigay sila. Puro ghost. 44,000, it was certified by the government. Ang farmers na Narbacan at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag. Bakit hindi nila balikan yun? Yun, demanda nila ako kung hindi totoo siya, sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya doon sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate eh. Sino magdo-donate? Wala magdo-donate. Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun for no. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko na. Hindi tigaron nakabili noon, di ba? So hindi siya sir, parang kumbaga binili ko na negosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo na hindi ko na negosyo. Binigay ko at a losing price, 1.2. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa na yon? Wala kaming panglalagyan ng market. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa Sulvec, yung sa Santorini. Yun nga. Yun yung sinasabi ni Lola Attorney na overpriced daw na yung lupa nasa tabi ng highway, along the highway, 10 hectares dapat ang pagkakabili yata ng munisipyo is 120 million plus. So supposed to be dapat daw yun ay 49 million lang, kaya dinidemanda niya si Chavit. Nagtataka naman ako sa Lola. Bisan ka naman makakabili ng lupa na ako, kung tama yung kwenta ko,
ang gusto mo mangyari doon sa 10 hectares na yon ay 50 pesos per square meter. Ay, 500 ba o 5? Saka naman makakabili ng ganun. Di ba? Oh, kwentahin nga natin kung magkano. Dahil tayo calculator. Alang yan. Sabi calculator ko rito. Ito na lang. 10,000 multiply by 500 equals 5 million. 5 million ba? 10,000, 500 per square meter ang gusto mong mangyari along the highway. Hindi pala 50, 500. 10 years ago, that is 2000, blah, blah. Walang ganun lupa, Lola. Walang ganun lupa kahit saan ka pumunta ngayon. Sa bundok nga, hindi ka na makakabili ng 500 per square meter, yung pang nasa highway. Di ba? Yes. Kasama din po sa final nila yung graph charges po. Hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po reaction niyo doon? Ito po, mabuti na banggit nyo. Ito yung sinasabi ni Lola. Wala daw environmental clearance. Sinungaling talaga Dahil lahat, pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. Aray ko, walang kwenta. At that time, ang 300 square meters lang, 3,700 square meters. Wala pang kalahating hektarya. 3,728 square meters. Binili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang diferensya to. May deed of sale po kami ng gobyerno. So, wala kang gustong bumili ito dahil puro bato nandun Ni walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato nandun. So para ang sinasabi niyo, sir, na hindi totoong illegal yung kinamkam, yung lupa niyo. Kaya idademanda ko sila. May deed of sale ako. Hindi nila alam kasi. Kasi yung Tilly Cordero yun, humingi ng kopya. Wala naman siyang karapatan, bigyan ko ng kopya. Yun, hinuhula-hulaan niya. Sabi nila, sir, ay may mga nasira daw doon sa environment kasi wala pong permit yung pagko-construct nyo ng resort. So ano pong comment nyo doon? May titulo ako Titulado yon. Nung araw, may lupa lahat yon. Tinanggal ko lang yung mga lupa para malinis. Yep, bagay! Hay bagay! Palpak na naman yun.每一份新鮮嘅背後都有一把 Kung may kasalanan ako ron, demanda nila ako. Multa ako. Kung may kasalanan ako. Pero may environmental compliance certificate kayo naman, sir, doon sa pagtatayo niya ng resort structure. Meron naman dahil private Hindi naman kailangan dahil nga private property may titulo So nagtayo na, tulong nga ang malaking attraction ngayon Kaya instead na private yon, gagawin ko na ng commercial dahil dami ng tourist attraction na para sa tao. At kulang na kami sa hotel dahil dami na namin tourist sa Vigan. Sir, ano na lang pong reaction ninyo na sabi niyo po pala, kilala niyo po ito si Attorney Cordero. Anong reaction niyo po na finailan kayo ng graft and plunder charges? Matagal lang attack dog yan, professional. Extortionist. Extortionist, yan. Extortionist. Tanda na, extortionist pa. No? Tumanggap ng pera Nangihingi ng pera. Tinanggap naman. Ayaw ko na lang buloy na. Sige na, bigay na ako ng bigay. May mga tao nagbigay. Naka-video lahat. At
Testigo sila. Latest nga, binibentahan ako ng hotel resort na 2 kwarto na maliliit, 20 million. Paano naman ako papayag niyan? Nagalit na naman sa akin. Ayun, nag-file na naman ngayon. Anong next action niyo, sir? Pero ito, hindi lang yun eh. Parang ko, may nagpapaandar na sa kanya. File ka hanggang sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So this another, they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito na malaki. Meron po ba kayong hinala kung sino yan, sir? Meron, pero di ko masabi dito, magde-deny lang. Sige po. Ano na lang next nyo gagawin, sir? Anong next action, course of action po ninyo? Sasagutin ko. Kung tawagin ako, sasagutin. At pagpapile din ako counter charges. Dahil hindi naman totoo itong mga bintang nila. Thank you so Oh, yun, no. Si Lola. Pakita nga uli natin si Lola. Ito si Lola. Lola. Teka. Lola, ito. Pakita uli natin si Lola na extortionist. Ito. Ayan, si Lolang extortionist. Banat. Provisions of the Plunder Act, which is recursion perpetua. Lahat ng kasamahan niya na si Lola. Lola. Ano ka ba? Sabi ni Manong Chabit, extortionist ka raw. Aba, doble na baba mo, Lola. Nakikipag ano ka pa? Naku po naman, Lola. Hindi ka ba naman nahihiya sa sarili mo niyan? Ano ka ba naman, Lola? Sino bang operator mo ngayon? Malakas ba kitaan ngayon sa pagiging abogada mo? Sabi may nagpapatakbo daw sa'yo. Sabi ni Manong Chabit, buhay nga naman, Diyos ko. Yung ba namang edad mo na yun, Lola, dapat nag-e-enjoy ka na lang sa buhay mo at hindi yung sabi ni Manong Chabit, nag-extortionist daw. Ewan ko kung ikaw yun. Di ba naman itsura mo, may baba ka na, oh. Di ba? Doble na baba mo, ayan, oh. Ayan, oh. Ito, anak ng kamuting kahoy talaga. Sige na, Lola. Paalam na tayo. Sige, banatan nyo ng banatan si Idol Manong Chabit at malay mo, baka si Manong Chabit na ang inaantay ng alam mo kasi sa isang revolusyon. Matagal ko nang sinasabi, kailangan ay may triggering point. Kumbaga, yung unexpected yung hindi mo inaasahang pangyayari, yun yung magiging mitsa. Baka nga ako, sa tingin ko, itong si Chabit, kasi hindi naman si Chabit kasi may ugali yan na pag inumpisahan yan, hindi yan tumitigil. So, hindi titigil ito si Manong Chabit, hindi rin titigil itong, kaya ino-operate na siya. So, most probably, bakbakan ito ng magkapit-bahay na taga-norte, no? At dito, lamang si Chabit Singson sa pagdating sa suporta ng taong bayan. Ito naman si grupo ni Marcos, lamang naman ito sa kasinungalingan. Ito na naman. Baka balak niyang gawing ito si Chabit Singson, gawing Pastor Kibuloy, gawing president, katulad ni Presidente Duterte, kamukha ni Tebes. Isipin mo, inuna nila si Bantag, sumunod si Tebes, sumunod si Pastor Kibuloy, sumunod si Presidente Duterte. Palagay ko dito kay Manong Chabit, mapapahiya na kayo rito. At ibahin niyo si Manong Chabit ko. Hindi yan pupunta dyan niya. Kasi alam mo si Chabit,
nung lumantad siya at nagsalita na siya ng katotohanan laban dito sa mga Marcos, alam niya na yan. Kaya nakita niyo tatawa-tawa. Prepared na yan si Manong Chavit sa anumang eventuality o anumang mangyayari. Sa kanya, alam niya na nagaganyanin siya nung mga yan. Hindi siya papasok diyan nang hindi siya nakahanda sa mangyayari. Kasi kilala niya yung mga Marcos eh. At kilala rin sila ng mga Marcos. Dito magkakaintindihan na tayo. Ako nga, gusto ko nga gawin niyo yung ginawa niyo kay Teves at saka kay Pastor Kibuloy. Pagsamahin niyo, i-apply niyo kay Manong Chavit. Tingnan ko kung kaya niyo. Yun lang at babus.